Hindi naintindihan ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Wala nang debate-debate sa relihiyon. Wala nang away-away sa relihiyon. Nakalulungkot, nag-aaway, nagmumurahan. Amin ang tama, ang inyo'y mali. Pag binasa natin ang Biblia with impartiality and objectivity, walang relihiyon na may kapangyarihang magligtas sa kaluluwa ng tao. Ang relihiyon kailangan ng tao para maligtas. Kasi yung relihiyon, ang kahulugan nun, pagsamba. Pag sinabi mo hindi kailangan ng relihiyon, para mo sinasabi hindi kailangan ng pagsamba. Yung relihiyon na galing sa salitang Grego, sa Bibliang Grego na threskia, ang isang kahulugan nun, pagsamba. Pakilagay mo nga sa screen, Sis Luz. Ito po, threskia, from a derivative of G2357, ceremonial observance, religion, worshiping. Ayan. Yung threskia, yun ang isang kahulugan nun ay relihiyon o pagsamba. Pag sinabi mo hindi kailangan ng relihiyon, hindi mo na kailangan sumamba. Paano ka maliligtas? Kailangan tayo sumamba o maglingkod sa Diyos. Sumunod sa mga kautusan. Yun ang tinatawag na ceremonial observance. Pagsunod sa mga palatuntunan ng Diyos. Kaya, biblically speaking, pag-uusap na makabiblia, kailangan ang relihiyon. Kaya lang, hindi yung relihiyong inimbento ng tao o itinayo ng tao. Gistres ng Roma. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pero mga tao nagtayo ng kanilang sariling relihiyon, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya kung kailangan ng relihiyon, yung relihiyong ang Diyos ang nagtayo, ang Diyos ang nagturo. Pero yung itinayo ng tao, hindi yun ang kailangan. Kaya ginagawa nila, dinadaan nila sa filosofya, siguro wala silang tiwala sa relihiyon, mismo silang gumawa. Pero pag ang relihiyon, yung kaparaanan nun ay galing sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin hindi kailangan yon. Kailangan yon sa kaligtasan. Nakalulungkot, nag-aaway, nagmumurahan. Amin ang tama, ang inyo'y mali. Pag binasa natin ang Biblia with impartiality and objectivity, walang relihiyon na may kapangyarihang magligtas sa kaluluwa ng tao. Tingnan ninyo mga kababayan ha. Maganda ang layunin mo kapatid. Nakikita ko yung puso mo maganda, malinis. Pero mag-i-inject ako sa'yo ng diwa galing sa Diyos, hindi galing sa akin. Ako rin ganun eh. Nung bata akong maliit, ayoko ng gulo. Nung ako'y tumanda, ayoko ng away. Hindi ako nakikipag-away o hindi ako nakikipag-usap sa mga umpok-umpok. Dahil yung mga pinag-uusapang kayabangan, ayoko nun eh. Mas gusto ko pang magbasa, mag-aral, kaysa makipagkwentuhan dun sa mga kababata ko. Yun ang naranasan kong pagkabata. Pero ang isang ayoko yung may kokontrahin ako o may aawayin ako o kaya hindi ko sasang-ayunan. Ayoko nun. Pero nung matuto ko ng Biblia, na iba ang pagkakilala ko sa buhay. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan niya. Ngayon, ano ang batayan ko? Na masama na yung mali, hindi mo kokontrahin. Bakit ganon? Ba't ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat pigilan. Kasi sabi ng Diyos 3 G's ng Tito. Pakinggan. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ipinapasaway ba yung mali? Sabi nga ng Diyos, pag mali ang pananampalataya ng tao, sinaway mo ng una, sinaway mo ng ikalawa, itakwil mo na. Biyaan mo na siya. Ayaw niya ng tama, gusto niya mali. Pero ipinapasaway ng Diyos. Sawayin mo. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong maikabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Ano? Ito ba haka-haka ko kapatid? Gusto ng Diyos ito eh. Pag mali ang pananampalataya,
sawayin mong may kabagsikan sila. Hindi naman ganun. Sabi, sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin mo. Wala nang diba-dibate sa relihiyon. Wala nang away-away sa relihiyon. Nakalulungkot, nag-aaway, nagmumurahan. Talaga pong yung sa Diyos, hindi natatanggap ng lahat ng tao yun. Hindi dahil sa ako'y nagmumura, hindi po ako nagmumura. Baka ho hindi lang marunong ng lingwahe yung mga nakakausap nyo. Yun ho kasing katarantaduhan, hindi mura yun eh. Yung katarantaduhan, it's an act being done by a person na natataranta. Galing po sa salitang Kastilang tarantar. Pagka nawala na sa sarili, nataranta na, anong tawag mo? Eh, nagmumura ka ba nun? Sinasabi mo lang yung kalagayan niya na siya natataranta. Tingnan natin sa UP Dictionary ng Wikang Pilipino, isa sa pinakakatiwa-tiwalang diksyonaryo sa ating wika. Tarantado. Ano sa ibig sabihin niya, kapatid na Espanyol? Espanyol. Atarantado. Ano kahulugan? Taong walang prinsipyo o pag-aatubiling moral. Pagmumura ba yan? Dinidefine niya yung isang taong walang prinsipyo, atarantado yon sa Kastila. Tanungin niyo mga Kastila, Loy, kung yung tarantado mura. Eh, hindi lang tayo gusto lang nila kasi pintasan ako dahil di sila makakatutol sa sinasabi ko. Parang ganito, pumunta kayo sa Quezon. Nagulat nga ako sa Quezon eh. Merong kapatid doon, mag-asawa. Meron silang anak 3 taon. Batang babae. Eh, kakain na. Tawagin mo nga yung anak mo, sabi nung tatay. Nako, baya mo ikat, naglalandi. Nagulat ako. 3 taon ba't naglalandi? Masama naman yata kakulpang. Eh kasi sa amin, dun sa Tagalog, pag sinabing naglalandi, naghahanap ng lalaki yun. Eh 3 taon. Yung pala dyan sa Quezon yung naglalandi, naglalaro. Oh. Eh pag sinabi ko ba naglalandi ngayon, sasabihin nyo, masamang bunganga ako. Hindi lang sila nakakaintindi. Eh, merong mga lugar, yung isang salita, pangit eh. Pero sa isang lugar, hindi eh. Sa Kapampangan po, yung gago, hindi masama yun. Yung pong gago, isang taong hirap magsalita. Ang tawag nila ron gago or gaguti. Gago or gaguti. Sino ang Kapampangan dito? Ayun. Tanungin nyo kung di totoo. Yung gago o gaguti, hirap magsalita. Mura ba yun? Alam nyo, nag-aral kasi ko ng totoo. Ang pinag-aralan ko sa buhay ko, magsalita ng totoo. Masaktan ka, matuwa ka, yung totoo sasabihin ko. Ang nasa Biblia po kasi ganun eh. Ngayon, yung namiminta sa akin ng mga born again at mga iglesia ni Manalo, pintas lang po yun. Hindi mo maalis yun. Hindi kasi sila lalaban ng diskusyon. Patunayan nilang nagmumura ko. Baka may pastor ng born again dito ngayon, no, ng iglesia ni Manalo, patunayan nyo na nagmumura ko. Patutunayan ko sa Biblia at sa mga referensya, hindi ako nagmumura. Sinasabi ko lang, kung isang tao'y gago, gago talaga. Ano itatawag mo sa gago? Meron ba kayong alam na synonym sa gago? Pag ang gagamitin ko, Diksionaryong Pilipino ng UP, mas masama lalabas. Yung gago, mahina nga lang po yun eh. Kumbaga light yun eh.